Hi, 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 hi! Sa lahat po ng mga tumatangkilik ngayon sa Comics on YouTube, salamat po ng marami sa iyo at sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat po ng ating mga followers, sa lahat po ng ating mga subscribers. Everybody is welcome to my YouTube channel, especially sa mga naunang nagsipag-open na ng kanilang Facebook at handa nang makinig sa tampok nating istorya ngayong araw. Opo, ngayong araw na ito ay aking ilalarawan sa inyo ang kasaysayan ng pag-ibig ng isa sa ating mga tagapanood. Panoorin at pakinggan ang naiiba at kapanapanabik niyang istorya dito sa ating Comics on YouTube. Ang magandang araw, narito na naman po ako upang ikwento at ilarawan sa inyo ang isa na namang kasaysayan ng pag-ibig padala sa atin ng isa sa nagpakilala lamang sa palayaw na Amanda. Si Amanda ay isa sa mga regular listeners. Siya po isa sa mga masugid nating followers at isa sa ating mga letter senders sa araw na ito. Ganito niya nais na ilarawan ang kanyang kasaysayan. Dear Kuya Larry, before anything else, let me greet you good day and allow me to thank you for inspiring me and my family with your beautiful music and interesting love stories. At katulad din ng mga libu-libo mong tagapakinig, hindi kami magsasawang makinig sa iyong magandang programa sa araw-araw. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Amanda. May asawa at anak at naninirahan sa Parañaque City. I want to share with you the beautiful love story of my office mate and my best friend, si Melinda. Si Melinda, kuya, ay nakilala ko sa isang multinational office na pinagtatrabahuhan ko sa Makati. Si Melinda ay hindi lang isang marunong at mahusay na empleyado, kundi siya ay isang napakabait na tao. Magaling makisama sa lahat, maliit man o malaking tao. Kaya hindi katakataka na mabilis siyang na-promote sa aming opisina. Nakilala ko si Melinda nang siya ay dalaga pa at ang boyfriend niyang si Gary. At hindi nagluwat. Sila Melinda at Gary ay nagpakasal at nabiyayaan ng 2 magandang anak na babae. Kung ano ang bait at husay ni Melinda, ay ganun din kabait at galing si Gary sa kanyang trabaho at gumanda din ang posisyon sa kanyang kumpanya. Madalas nga kaming ma-invite ni Melinda sa kanilang bahay dahil si Melinda ay magaling magluto, maayos at malinis sa kanilang tahanan. Lagi nga siyang ipinagmamalaki ni Gary na hindi lamang daw ideal wife si Melinda, bagkus napakabait pa sa kanyang mga magulang. Kuya Larry, I have witnessed the many good deeds of Melinda, how she always makes sure to take time to bring out the parents of Gary to shop, to visit their doctors, or just simply spending time with them. Sabi nga ni Gary, mabuti raw si Melinda kaysa sa tunay niyang mga kapatid dahil napakamaaruga nito sa kanyang matatandang magulang. Si Melinda din ang maasikaso at maalaga sa kanyang mga anak. Ngunit nangingibabaw sa lahat ang lubos na pagmamahal niya kay Gary. Kuya Larry, sa pagsasamahan ni Melinda at Gary, wala ka na sigurong mahahanap at mahihiling pa. They are really an ideal couple, makadiyos at makatao, isang modelo na madalas ay hinahangaan naming lahat. Ngunit isang araw, binalita sa akin ni Melinda na may bagong ka-office mate si Gary na galing pa at nag-aral sa Amerika. At ang pangalan ay si Magnolia. Sa kwento ni Melinda, si Magnolia ay napakaganda at disenteng dalaga at galing sa mahusay na pamilya. Si Gary ang naatasang mag-train kay Magnolia. We got the chance to meet Magnolia dahil dinala siya ni Gary sa aming office bago sila pumunta sa isang seminar. At Kuya Larry, true to her name, the lovely white flower, Magnolia was truly a beautiful lady.
Parang ang artista. Maputi, makinis, mahinhin, at napakabait ding dalaga. Hindi siya mahirap magustuhan. Dahil kahit siya ay isang anak mayaman, hindi siya matapobre at talagang sabi nila, down to earth. Di minsan beses na nasabi ni Gary na napakaswerte ng lalaking mapipili ni Magnolia because she is a rare beauty at isa siyang mabuting babae. Sa mga sumunod na buwan, napansin namin na madalas mag-out-of-town seminars sina Gary at Magnolia although palaging kasama ang mga office mates nila. Si Melinda naman ay walang sawa sa paghahanda ng mga favorite dishes ni Gary na dinadaan pa niya sa office namin pati na ng mga padala ni Melinda kay Magnolia. Naging mabuting kaibigan si Melinda at Magnolia, kaya lagi siyang kasama sa mga family activities nila Gary at tunay na napalapit sa kanilang mga anak. Minsan Kuya Larry, biniro ko si Melinda kung hindi ba siya nag-aalala sa madalas na pagsasama ni Gary at Magnolia. Ngunit nagulat pa ako nang sabihin ni Melinda, "Ay naku Amanda, huwag kang mag-isip ng ganyan. Masama yan dahil napakamabuting asawa at ama ni Gary. May takot siya sa Diyos. At hindi niya kayang gawin sa amin yan." At ganun din si Magnolia. She is such a decent lady and a very good friend of mine. Sa mga pahayag ni Melinda, napahiya pa nga ako, kuya. Kaya, ayun, napatahimik na lamang ako. Isang araw, nakita ko na malungkot si Melinda at naikwento o nasabi niya na biglaan daw ang pagre-resign ni Magnolia sa kanyang trabaho at muli nang babalik sa Amerika. Naawa daw siya kasi kay Gary dahil sobrang mamimiss nito ang mabuting pagsasamahan at ang husay sa trabaho ni Magnolia. Nagpaalam pa daw si Gary na tutulungang magbalot si Magnolia at ahatid niya ito sa airport. Umaga na raw nang nakauwi si Gary ng bahay, ngunit tuwang-tuwa daw siya dahil ang daming padala ni Magnolia sa kanya at sa mga anak nito. Sa mga sumunod na linggo, halos araw-araw ay tumatawag si Gary at Melinda kay Magnolia sa Amerika. Si Melinda naman ay lalong nagsumikap na aliwin at asikasuhin ang mga pangangailangan ni Gary at ng buong pamilya nila. After 1 month, na nakaalis na si Magnolia, nagkita kami sa isang party ng isang common friend namin ni na Melinda na kaopisina din ni na Gary at Magnolia. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, napag-usapan namin si Magnolia. Laking gulat ko, Kuya Larry, nang sabihin sa akin ng kaibigan namin na bilib daw siya kay Magnolia dahil nasabi sa kanya na without meaning to, at hindi nila napigilan, but she and Gary have fallen deeply in love with each other. Talaga daw, natutunan niyang mahalin ng lubos si Gary, ngunit hindi niya kayang sirain ang magandang pamilya nila Melinda at lalong hindi niya kayang lokohin ang napakabait niyang kaibigang si Melinda. At gayon din daw si Gary, mahal na mahal daw siya, ngunit wala itong nakitang dahilan upang tuluyang maging unfaithful at iwanan si Melinda. Magnolia had decided that both of them need to sacrifice for a very special woman whom they both admire and love, and that it was best for her to leave for the US for good. Kuya Larry, sinarili ko na lang ang nalaman ko sa kaibigan namin upang hindi na masira pa ang magandang pagsasamahan ni na Melinda at Gary. Nabalitaan ko na after a few weeks, si Magnolia ay lumipat ng ibang state at hindi na muling nakipag-ugnay kina Gary at Melinda. Pinilit ni Gary na hanapin at ipagtanong kung saan lumipat si Magnolia, ngunit nabigo siya. At pagkaraan ng 3 taon, nakatanggap sila ng wedding picture ni Magnolia at ng kanyang napangasawa na isang Amerikano. Kuya Larry, hanggang ngayon,
naiwan pa rin ang sikreto sa aking puso at masaya ako na makitang maligaya ang pamilya ni na Melinda. At lalo pang tumibay ang pagmamahala nila. Patuloy ang success nila as a couple, pati na ang mga anak nila. Hanggang dito na lamang ang love story ko, kuya. At muli kong napatunayan na kindness begets kindness. Love is patient, is slow to anger, and love is never jealous. At tunay sa lahat, love conquers all. Thank you for giving your time to read my story. More power to you and your program. God bless. Sincerely yours, Amanda. Well, mga kaibigan, mga giliw kong mga taga-subaybay, sa lahat po ng ating mga followers, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa bari ko po naman ay inyong naibigan ang hatid kong kwento sa inyo ngayong araw. Isang kasaysayan ng pag-ibig na ibinulalas at ipinaglingkod sa atin ng isa sa ating mga follower. Ang bawat isa ay maaaring merong naiibang kwento ng pag-ibig. Sino man sa atin, alam kong may special na kwento ng pag-ibig ng nakaraan. Balugod ko kayong inaanyayahan, hali kayong lahat at ibahagi sa palatuntunan ito ang bawat pitak ng sarili mong kwento ng pag-ibig, naiba at natatanging kasaysayan na nakintal sa puso at ibinulalas ng inyong damdamin. Sana po ay magsilbi itong inspirasyon sa maraming tagapanood at nakapakinig ng ating kwento. Muchas gracias sa mga nagbahagi ng kanilang kwento. Malugod kong inaanyayahan ng marami na isend ninyo po sa ating YouTube channel ang bawat kwento na may kaugnayan sa inyong puso. Ito po ay malugod kong tatanggapin at ipalalabas dito sa ating channel na Comics on YouTube. At kung naibigan po ang ating inilahad na kwento ngayong araw, i-like ninyo po at i-share ninyo ito sa iba, ang video ito. And I would be most grateful to you sa lahat po ng ating mga nakasama at nakapiling sa ating Comics on YouTube. Maraming salamat po.